Magandang araw! Kumusta ka? Handa ka na ba sa panibagong aralin ngayon? Kung ganon, kunin niyo na ang inyong lapis at papel para may magamit kayo mamaya. Ang asignatura natin sa aralin ito ay tungkol sa Filipino. Ito ay para sa ikalawang taitang. Ito ay napapaloob sa unang markahan sa 5 linggo. Ang layunin natin sa aralin ito ay nakasusunod sa nakasulat na panutong may 1 hanggang 2 at 3 hanggang 4 na hakbang. Sa araw-araw na pamumuhay, lagi mong naririnig ang mga panuto, maging sa bahay, sa paaralan, o saan man. Ang mahalaga, masusunod ng wasto ang mga panuto upang maiwasan ang pagkakamali. Sa araling ito, matutunan mo ang mga hakbang sa pagsunod ng panuto. Bago natin simulan ang bagong aralin, subukin muna natin ang inyong kaalaman. Handa na ba kayo mga bata? Sundin ang panutong aking sasabihin. Narito ang unang panuto. Gumawa ka ng bilog. Isulat mo ang iyong pangalan sa loob ng bilog. Pangalawang panuto. Gumuhit ka ng malaking hugis puso at kulayan ito ng pula. Tatlong panuto. Umuhit ka ng puno. Iguhit sa itaas ng puno ang araw. Nasunod mo ba ang mga panuto? Kung oo ang iyong sagot, magaling ka. Kung hindi naman, huwag mag-alala. Matutunan mo ang araling ito sa module na ito. Magpatuloy ka. Ngayon mga bata, pakinggan at sundin ang aking sasabihin. Umupo ng maayos. Itaas ang 2 kamay. Sabihin ng malakas ang iyong pangalan. Kumuha ng papel at isulat ang iyong buong pangalan. Nasunod ba ninyo ang mga panuto? Ano ang ginawa ninyo para masunod ang mga panuto? Kailan at paano maging sunuring bata? Magaling mga bata! Magpatuloy tayo! Ngayon naman, basahin ang sinabi ng guro na si Binibining Villano. Ngayon ay tingnan ng mga bata sa silid-aralan ni Binibining Villano kung masunurin ba sila. Handa na ba kayo mga bata? Narito ang mga sinasabi ni Binibining Villano. Mga bata, makikinig tayo ng isang awit. Bago natin ito pakinggan, kumuha kayo ng isang malinis na papel. Sulat ang inyong pangalan sa unang guhit sa dakong kaliwa ng inyong papel. Isulat ang petsa ngayon sa kanang bahagi nito. Itaas ang inyong papel upang malaman ko kung nakasunod kayong lahat sa aking sinabi. Ngayon ay makinig kayong mabuti sa awit na aking patutugtugin. Matapos ninyong marinig ang awit, ay iguhit ninyo ang larawang ipinahihiwatig ng awit. Itaas ang inyong iginuhit. Ngayon, mga bata, isa-isa kayong pumunta sa harapan at ipakita ang inyong iginuhit. Ngayon, mga bata, sagutin natin ang mga tanong tungkol sa ating binasa. Handa na ba kayo mga bata? Narito ang unang tanong. Sino
Sino ang makikinig ng awit? Pangalawang tanong, saan magsusulat ang mga bata? Pangatlong tanong, paano malalaman ng guro kung nakasunod sa kanyang mga sinabi ang mga bata? Apat na tanong, bakit pupunta sa harapan ang mga bata? Panglimang tanong, nakasunod ba sa panuto ang mga bata? Ang gagaling niyo naman mga bata! Nasagot ninyo lahat ng tama. Naunawaan ninyo ang ating binasa. Ngayon mga bata, ilabas ang inyong lapis at papel. Nasa tabi niyo na ba yung lapis at papel? Kung ganon, magpapatuloy tayo. Isulat sa loob ng kahon ang mga panutong nabanggit ni Binibining Villano. Ang huhusay niyo naman mga bata, na isulat ninyo sa kahon ang mga panutong nabanggit ni Binibining Villano. Ngayon naman mga bata, basahin at unawain ang mga panuto. Gawin ninyo ulit ito sa inyong sagutang papel. Handa na ba kayo mga bata? Ito ang unang panuto. Gumuhit ng isang malaking araw. Sa bawat dulo ng sinag ng araw, isulat ang pangalan ng bawat miyembro ng iyong pamilya. Magaling! Nagawa mo ang panuto. Kasunod na panuto. Gumuhit ng 7 malalaking linyang pakurba. Kulayan ito ng pula, kahel, dilaw, berde, asul, indigo at lila upang makabuo ng bahaghari. Lagyan ng ulap ang magkabilang dulo ng bahaghari. Ang galing niyo naman mga bata! Nakagawa kayo ng isang bahaghari. Mga bata, ito ang ating tandaan. Isang mahalagang kasanayan at katangian na dapat mong matutuhan ay ang pagsunod sa panuto. Ito ay mahalaga upang maiwasan ang anumang pagkakamali at maging madali ang paggawa ng mga bagay-bagay. Narito ang ilang paraan sa pagsunod sa panuto. Una, makinig at intindihin ang ibinigay na panuto. Pangalawa, magtanong kung may hindi nauunawaan. Ang pangatlo ay, gawin ng maingat ang hakbang sa mga gawain at ayon sa pagkakasunod-sunod sa panuto. Mga bata, ilabas muli ang inyong lapis at papel. Basahin at sundin ang isinasaad ng panuto. Narito ang unang panuto. Gumuhit ng parisukat. Gumuhit ng puso sa loob nito. Isulat ang pangalan ng iyong paboritong tao sa loob ng puso. Pangalawa, kulayan ng pula ang ikalawang kahon. Isulat ang unang letra ng iyong pangalan sa ikalimang kahon. Pangatlo, gumuhit ng 4 na bulaklak sa loob ng florera. Kulayan ang bulaklak. Isulat ang iyong palayaw sa ilalim ng florera. Ang huhusay niyo naman mga bata! Nagawa niyo na naman ang tama. Ngayon, subukin natin ang inyong galing. Basahin at sundin ang isinasaad ng panuto. Gawin ninyo ulit ito sa inyong sagutang papel.
Handa na ba kayo mga bata? Narito ang unang panuto. Gumuhit ng isang puno. Isulat sa mga kahon ng puno ang mga pangalan ng miyembro ng iyong pamilya. Pangalawa, isulat ang buong pangalan sa loob ng kahon. Bilangin ang mga letra at isulat ang bilang sa ibaba ng kahon. Pangatlo, gumuhit ng 2 bundok. Sa pagitan ng 2 bundok ay gumuhit ng araw. Pang-apat, iguhit ang paborito mong prutas. Kulayan ito. Ang pang-5 ay isulat ang pangalan ng iyong guro. Gumuhit ng bituin sa kanan at sa kaliwa ng kanyang pangalan. Mahusay mga bata! Nagawa niyo na naman ang wasto. Napakahusay ng ginawa niyong pag-aaral ngayong araw mga bata. Dahil dyan, narito ang inyong karagdagang gawain. Basahin at sundin ang panuto. Gawin ninyo ulit ito sa inyong sagutan papel. Handa na ba kayo mga bata? Gumuhit ng malaking bilog. Sa loob nito, isulat ang pangalan mo. Sa kaliwa ng bilog, gumuhit ng isang puso. Kulayan ito ng pula. Sa itaas ng bilog, gumuhit ng isang ulap. Isulat dito ang isang utos na sinunod mo sa bahay. Sa kanan ng bilog, gumuhit ng isang parihaba. Isulat dito ang isang bagay na ayaw mong gawin. Ang galing na inyong ginawa mga bata! Naunawaan ninyo ang aralin natin sa araw na ito. Paalam mga bata! Hanggang sa muli!